yung pagkakataon, pinagdaanan ni Pastor, nito pong mga lumipas na buwan. Pangyayari, and masasabi talaga pong walang katulad ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa mga nakakaalam po, at sabi na rin nga po, nariyan sila umagapay, nanalangin. Paano? Hindi lang ni Pastor, but ng aming pamilya. Makayanan. At nakayanan, at patuloy na makakayanan pa ang mga katotohanan o realidad ng buhay. So, balik paalala lang si Pastor sa mga ngayon lang nag-join kahit sa aming Zoom, sa YouTube, at saka sa FB Live. Yung verse 5 po ng Psalms 105, napakaganda po yung word na yun yung remember. Pag maaalala mo lang talaga ang mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay, may papahayag mo po, no, na naroon, makabuluhan po ang buhay. And sa isang pastor, yun nga po, kagalakan na makagampan sa inyong lahat, kapatiran, hanggang aangat po yung antas ng pag-agapay, mga kamanggagawa, at hanggang sa mas mataas pa pong aspeto, yung tinaguriang mga hinirang niya po sa maging mga tagapangalaga. So, I speak today dun sa aspeto ng isang katotohanan, iugnay ko po sa ating tema pa rin. Mapagpipilian po siya Pero mas pinili ko po itong aking key verse, although alam ko mamaya, mapapanoodin naman po yan ni Sister Jane para sa mga posting natin. They're traveling now, may mga commitments din po sila, partly ng ating pagmiministeryo sa kanilang mga kamag-anakin, kaibigan. So, ang December po talaga ay busy month, no? So, sama po natin sila sa safe travel. Ayan po sila, yung mag-asawa. I just do not know kung andyan po sa monitor lang natin sa Zoom. God bless you, mga kapatid. Ingat kayo, ha? Ganon din po, sa katotohanan na mas ninanais ko po ang Psalms 45, verse 17. Ano po ba nilalaman yan? Maya-maya po, daanan ko na po yung ilang key verses. Sabi din po sa ilang Psalms, 89, ayan, paggamit po muna ng akin pong pandagdag, pangliwanag. 89, verse 1, it speaks of God's faithfulness, okay? Psalms 98, yan po yung mga inawit natin kanina Yung ating kaligtasan, verse 2, Psalms 98, verse 2. And syempre nga po, yung binasa nating awit kanina, Psalm reading, Psalms 105, verse 1, again, about His deeds, di ba? Yung mga gawa na yun, no? Yung inawit natin. Nakaugnay Hindi ko naman yan pinili dahil nag-ano po si Pastor sa aking mga pag-aaral. And then, pag tinalon po sa Bagong Tipan, marami pong bagay, pero gamitin ko lang po muna yung kay Pablo sa Romans 9:22 about God's power. So, ano po itong mga binanggit ni Pastor na ito? Napakadami pa kung titignan. Pero ang key verse ko po ay nandun sa verse 17 ng Psalms 45. Basahin ko po yung kabuuan, napakaganda po After pasimulan po niya sa verse 1, my heart is inditing a what?
ano po ang sinatawag niya ditong a good matter. I speak of the things which I have made, of course, doon sa kanyang naging karanasan, tulad ko po ngayong umaga, sa kanyang natunghayan, na nasaksihan, kayo na pong gumamit ng word. And then, tatalon ko nga po yun sa verse 8. And sabi po doon, etc., etc., kaugnay nung Psalms 45:17, may mga ilang bagay po na pwedeng daanan dyan. Pero, again, yung outline kasi po ng Psalms 45 ay sa 3 bahagi. Para mas maipaunawa ko po sa inyo, no, sa tamang pag-aaral, no? This is a royal psalm. Kaya mas pinili ko po ito eh. Maliban doon sa 3 mga binanggit ko ng psalm, dito ako tumutok. Bakit po? Anong halaga nito? Ang kaibahan po niya doon sa ibang psalm, no? Ito po ay doon po sa aspeto na nakaugnay sa ating tema, the royal psalm, na sa takdang panahon, this is the royal wedding. And baka hindi na ako magkakasal pag walang psychiatric certificate at of the king. This is a song of loves in the superscription, and sabi nga dito, a wedding song. And from verse 1, tatalon ko lang po yung mga paghahati-hati niya sa verse 9. It is addressed to an occasion to a king. Yan. Literal, nung time nila, damdamin. But sa atin, spiritual natin, yan yung papaalala ni Pastor sa mga pag-aaral, gagamitin sa pang-spiritual. Sa panahon ng iglesia, we have this coming king, especially emphasizing his royal majesty. And then, from verse 10 to 15 naman po, it is now exhorting her to be the king's wife. So, ngayong umaga, the church will be someday the wife of our Lord Jesus Christ in the book of Ephesians. Sa mga nanonood po sa amin, backgrounder pa lang po yan para mas kita nyo po yung pag-uugnay ng mensahe mamaya. And syempre from verse 16, sa akin pong notes, very clear po that the conclusion is expressing the prayer that the king be blessed with a permanent dynasty. The word forever there. Well, typically, yan po yung mga kultura, mga okasyon. And today, December, we will be celebrating maraming okasyon. Okay. Alam naman natin po, just for the purpose ng mga relatives, reunions na hindi pa nakakakilala. Pero dapat, tayo po ang ginagamit sa kanila. No, sa mga panahon na ito, okasyon na ito. Hindi po tayo para pagbawalan na makilahok, attend ng mga okasyon na ito for the purpose na magamit tayo. Dahil alam naman natin ang totoo, hindi po December. Kaya nga po binalaan ko ng Diyos yung Bible kung kailan siya pinanganak. Ang mahalaga, yung word ko mamayang gagamitin sa verse 17. Mahalaga yung katotohanan ng okasyon. So, kay Pastor, hoping, nabanggit ko to the last time, 2 weeks ago, nag-aaral po kasi ako ng mga karamihan ng mga
matatawag na pag-uugnay, yung tinatawag nila mga biblical prophecy na yan, studies. And meron sila mga study na ang November hanggang February, taglamig sa Israel. Pero kinonote ko yung dati na possible pa rin. At that time, ay meron namang other side, nagpipresent, na kahit taglamig, may kanya-kanya silang contrast ng pagpapaliwanag. Pero mas susundan mo kasi doon sa Bible, yung kultura, no? Na yung gawi, hindi maglalabas ang mga pastol ng mga tupa o hayop sa estable, doon sa stable, kung taglamig. No? So, meron silang mga paraan. Kaya nabakante yung stable at doon na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At kung titignan ninyo, maliwanag ang kalangitan. So, marami kang pagbabatayan. Dapat lagi, 2 to 3. Di ba? From Book of Numbers and Matthew 18, ebidensya ba? So marami kang dapat tignan na kultura, paraan ng bansa, taglamig, etc. And sabi nila, typically daw, posible na March. Yan. Kaya nga, posible daw, yung last heavenly body na lalabas sa March 2025, kasi today, i-update ko lang kayo ha, what transpired last Sunday sa Syria, kung kayo'y nanonood ng international news, can be already a spiritual symbol na sumabog na ang palasyo ni Hadad per Ezekiel 38. Hindi siya literal na sumabog, na binomba ng Iran, ng Israel, dahil waiting pa ang buong mundo sa ganong events na babawi ang Israel sa Iran. But, na-dethrone na si Assad, no? Now, pwedeng fulfillment and anytime, this December, January, February, susulput na ang Antichrist. Basta walang nakakaalam ng araw at oras, ha? Kasi ang mahalaga, bababa ang Panginoon sa ulap, kukunin niya tayo. At pwedeng sabihin, timely, ang March, kung ang unang symbol ng heavenly bodies ay star, ngayon ay yung last moon heavenly bodies na babantayan yung total eclipse. And padidilimin para paglabas ng Panginoon sa ulap, kitang-kita siya ng ating mga mata. Grabe, no? Kung talaga lang maano ang utak mo sa mga katotohanan ng Biblia. Kita mo yung mga pati backgrounder sa arts diya, no? Kailangan padilimin ng Diyos para paglabas niya, no doubt, kitang-kita siya. Ang galing ng backgrounder, no? Mga ano lang po ni Pastor yan, excerpts. So, possible daw, March 2025. So, you have 3 months to go. Parang yung may mga taning na sa buhay, no? Enjoy life na with God, family, and hoping makapag-ministry na kayo. Hindi na kayo safe, seated, and satisfied na mga Kristiyano. No? Mga pensyonadong Kristiyano. Ano yung issue ni Pastor? Bakit nag-pep talk ako ng ganitong backgrounder, events, etc.?
Ang Bible po speaks of isang katotohanan na naman na kailangan nakikita sa kanyang mga hinirang. Kaya nga timely in December. Kaya nga gagamitin ko po ito. Ipagbunyi natin, no, sabi nga dyan, dapat ito din yung ipapabasa ko kanina sa Psalm reading, pero doon ako dinala sa Psalms 105. Verse 8 ng 44, ginamit ko ito last Sunday kay Pastor Rico. In God we boast all day long and praise Thy name forever. Kaya kakita nyo, this week, dahil sa mga pangyayari, ngayon lang ako, the other night lang ako nakakapag-update, kahit yung mga FB accounts natin. No worries kayo, kasi kahit si Ma'am Jane, namumulis yan eh. Dino-double check ako kung ako talaga nag-update. Kasi baka nahahack daw nga tayo. So, okay naman. Yes, sabi ko, ma'am, ako yan. Medyo maraming naging pangyayari. And I tried my very best makagampan sa lahat ng aspeto. Hindi rin naman ako papayagan ng council. Kahit ipagpilitan ko, magbabakasyon na muna ako. Kaya nga yung awit, napakaganda eh. Diba? Wala siyang katulad. Walang mahirap kung talagang mahal natin siya. 1 John 4. Diba? There's no burden na hindi mo kakayanin. And if you can just always remember, so what, Pastor? Ano dapat? Well, yung verse 17 ko, yan. Maliban sa boast all day long, iugnay ko po yung verse 17 ko. Pakisabi sa mga katabi, kasama sa bahay today, verse 17, repeat after me. Parang, kasi pag hindi na ako magkakasal eh. I will make Thy name to be remembered in all generations. Therefore, shall the people praise Thee forever and ever. Can we bless the Lord today? Ilan po sa atin na meron ganitong puso? Na sabi nga, we will make Thy name, God's name, ayan, ugnayan natin yan, sa ating mga buhay. Lalo na ngayong Kapaskuhan. No? How will we make known God's name na binabanggit dito sa mga ilang verses na binanggit ko sa inyo kanina? Make known yung word doon, hindi ko muna ginamit. Make known His what? His promises. Make known, no? His mga, sige, basahin niyo Bible. Kompleto eh. Protection, blessings, power, salvation. Naipapahayag nga kaya ba natin? Naipapagbunyi kaya natin ang mga bagay na ito? Well, yung boast kasi, kaya nga nilagay ko sa isang Tagalog word na mas maganda, ipagbunyi. Pero literally, that's the meaning of it eh, ipagyabang. Ipagyabang natin ang Diyos natin. Ha? Kasi when you say ipagyabang, meron ka na wala sila. Yun yung negative side. Pero actually, hypocrite na lang din maraming Kristiyano ngayon eh, na kung ano-ano mga ginagamit na word, na hindi naman na proper. Pansinin niyo to papahabol lang po si Pastor ngayon sa mga developments. Sa mga nanonood po sa amin, rest assured na kahit ang aming mga awit po dito ng pagsamba,
Hindi kami perfect. Yan man lagi sinasabi ni Pastor, di ba? No one can perfect the ministry, but we can be the best for the Lord. Nakakalungkot na naman po ang pagbaksak na naman daw po ng isang pastor sa Estados Unidos. Ang kanyang ministeryo, grupo, nagbabaksakan na po parang mga bituin sa, or baka literally, inihuhulog din ng Diyos sa langit. Kasi si Satanas inihulog ng Diyos yun di ba? Bakit hindi nila napapanatili? No? Ginamit ang mga talento nila, ginamit ang mga buhay nila. Pero at the end point, anong naging outcome? Kalungkutan, una, para sa katulad ng isang lingkod ninyo na at stake kami. Damay kami dito Di ba? Kaya pag nabanggit na pastor, pag local setting, ang dami na dito nakakahiya Kaya minsan, liban na lang yung talagang kilala ako, na make known ko yung paraan ng paglilingkod ko sa kanila, sa Diyos na kinikilala ko, nandun ang kaalaman nila sa akin. Huwag kayong mag-usap niyan, nandiyan si Chaplain. Ihahambing doon sa iba, makakalungkot, pinagtatawanan na mga pastor ngayon. Uy, andun si ang anak na, andun si Jesus sa krami Kung ano-ano Kasi nga, naglalaglagan sila Napapatumba sila ng dyablo. Lalo na yung mga totoong dapat maganda ang simula. Kaya nga, kahit po sa amin dito, we make sure na kung sakali man pong may mga unintentionally hindi na patupad na guidelines namin, existing po yun ever since, siguro na lang sa mga pag-aagapayan ng mga manggagawa. In our worship ministry, make sure ngayong holiday season, sige, pakinggan niyo po yung aking USB sa kotse kung ano yung Christmas songs ko doon. Still, ang kumakanta ng Christmas songs ko, mga Christian artists. Okay? Pero yung mga Christian songs na yun, nagagamitin din next week, nagpapatungkol sa katotohanan ng kapanganakan ng Diyos, hindi Disyembre. Isang pangyayari yun. So, ginagamit yun. Now, sa worship natin po, pansinin ninyo we make known na as long as yung mga songs na yun, nagamit ng tamang paraan sa umpisa ng mga artist na yon o ng mga group na yon, ay nagagamit pa rin po, lalo na pag ginamit ng iba, kinover ng iba. Okay? Kaya nga, paborito ko yung kantang Give Thanks. Kahit ang kumanta noon, ay bumaksak na. Pero gusto ko yung song na yun, Give Thanks, makatotohanan yun. Ano po? Kahit sa isa na siyang kaalaman, pero bigla siyang nabigyan ng isang malaking grupo ng pera nang dumating siya dito sa Pilipinas at sinabi niya na yung grupong yun ay Christian din, ay hindi. Nakakalungkot ang kanyang kaalaman. Doon hindi na niya na-make known ang Diyos sa buhay niya. And ongoing yun, dami, pastor, Christian artist, and ngayon po, yan, yung pinost sa worship team. Sikat sila ngayon. Pero nakakalungkot yung kanilang katatayuan dahil, siyempre, sa kanila, liberal theology, narinig ko na yun Merong mga inaalaw yung kanila, divorce, aasawa ulit ng iba. Clear cut yun hanggang buhay yung una mong asawa, hindi ka pwedeng mag-asawa per the Bible. So, kanya-kanya pong patakaran kanya-kanyang mga paraan. But for us, yun po, we are trying our very best to make known
yung dapat. No? Bakit po? Kasi may mga ilang issues dito na gusto kong i-echo. As I have said kanina, yung idea ko dito na iugnay ko ang Psalms 45:17 doon sa wedding na yun. Na someday, doon tayo, we will reign with our God. Ha? Yung wedding banquet na paroroonan natin. No po? Kaya nga, pakitanong ng mga katabi, nabigyan ka na ba ng wedding cloth na yon? Pakitanong ng mga katabi, natanggap mo na yung isusuot natin doon? Kasi libre yun eh. Libre yun. Libre ni Mayor yun. Yung mga, doon sa wedding banquet. Kasi pag hindi nyo suot yung wedding dress na yun, palalabasin tayo. Diba? Libre na nga, hindi mo pa sinuot. Kaya pinalabas yung isa dun eh. Diba? Nang tanongin siya, nasan yung hindi ka nakadamit na And marami pa rin yan, ganyang Christians ngayon. Lalo na mga pastor-pastoran, wolves in sheep's clothing, akala nyo, totoo. And kaya nga, pakisilip ang laman ni pastor, sa worship team, alam na nila, kilala nila si pastor. Kaya hindi ako nahiya kagabi, pinost ko yung payat na manok eh. Pinaluluto ko nga eh. Kasi, marami dyan, mataba, pero payat ang espiritu. So, contrast yun eh. Payat man ang itsura mo, pero yung spiritual mo, yung spirito mo ay malusog. You make known. You make known the name. May name yan eh. So, balikan ko lang po yung ilang bagay ditong mahalaga para ma-post din ni Sister Jane yung mahalagang verses na yon. Ineko po sa Exodus 20 verse 5. Kaya nga yun yung pinost kong picture namin nung isang gabi, di ba? Inano lang namin, parang ginawan lang ni Sister Michelle ng style. To a generation, Exodus 20 verse 5 binabanggit. And hindi po ito nangyari kasi 40 years, iniikot pa sila ulit ng Panginoon, another 40 years, 80 years bago nakapasok ang bansang Israel sa Promised Land. And doon sa Deuteronomy 6, ineko ulit ito. Ineko ulit sa Deuteronomy 6, verse 8, sabi ni Moses, dahil sa tigas ng ulo ninyo, ako ay maiiwan, hindi ako makakatawid. I hope hindi ko rin kayo pupukpukin na hindi ako makakatawid. Deuteronomy 6:8. Kamusta mga bahay natin? May mga Word of God ba talaga sa loob ng bahay natin? O mga K-pop ang nakadisplay sa mga kwarto ninyo? Patingin ang mga daliri ninyo. Patingin nga. Pataas nga yung daliri. O bakit walang nakatali dyan na Word of God? Dapat may nakatali dyan na Word of God. Ano naman yun? OA naman yun. OA yun. Saan dapat nakatali ang Word of God? Saan nakatali? Pakitingin yung mga puso. Tingnan yung mga puso ng katabi. Dapat nasa puso yan. OA naman yun. Twinning tayo, dalawang t-shirt. Kita yung mga t-shirt yung pa-birthday sa inyo, mga Word of God yan, hindi nyo man lang sinusuot, di ba? Hindi naman po yun. OA yun. Make known mula sa mga henerasyon na yan, bata na yan, nalalaki. Diba? Kaya kami nga, we're trying our best eh. Yun ang gagawin namin at patuloy gagawin doon sa aming apo. No? Na maipahayag ang pangalan ng Diyos na kinikilala natin na someday, maalala nila. We will all, sabi nga,
ah, transfer address sa takdang panahon sa Panginoon. Yung last posting namin, we're enjoying our life together. Di ba? Doon kami ulit sa Down Memory Lane. Kung saan, naalala namin ni Sister Michelle, doon namin pinalaki sila Dia, sila Eunice. At ngayon, doon din naglalaro si Aya. Nakita niyo siya nag-slide? Napanood niyo ba yung mga posts? Pero thank you kung hindi niyo tinignan, okay din naman. Basta kami nag-enjoy. Di ba? Nakita niyo yung bit-bit ko si Aya? Kasi yung dalawang mag-ate, nag-banding, naglakwatsa, kami din, pakagaling doon sa play area. Bit-bit ko kasi awang-awa na ako, pagod na, karga ko, ang layo ng nilakad ko. Then, it come to my sense the other night, ito na naman si Pastor, gumagampan sa isang gampanin. Sinundo ko si Eunice doon sa area na may Christmas party sila. Lagi ko pinaalala yun and hindi ko yung binabanggit para mga magulang do not exasperate your children. Hindi nila utang na loob na ginawa natin sila. Responsibilidad po ng mga magulang. Itaguyod sila. No? Pero ang isang anak naman, kahit yung anak doon ngayon, sumisenya sa magulang, na may utang na loob, pagmamahal sa magulang, ibabalik nyo naman ang dapat sa inyong mga magulang. Di ba? Vice versa yun. Vice versa yun. Yung may mga utang at nagpautang, okay. Mga guidelines yan natin dito. Pag nagpautang ka, huwag mo nang asahang ibalik. Amen po ba? Amen. Isa lang yung amen doon. Pero kung totoo ka rin Kristiyano at umutang ka, anong responsibilidad ng totoong Kristiyano umutang? Okay. Kaya lahat tayo ngayon umutang na sa mga bangko, SSS, kasi dadating na si Lord. Hayaan na natin. Hayaan na natin. May iiwan na mga installment na yan. Kidding aside, we make known ang ating pananampalataya. And ngayon ko ito gagamitin, hindi para, Ate, I know you're there. Ate, mula doon sa town center, nang sinusundo kita noon, sa Ayala, Alabang, Montessori. Salamat doon sa mga nagpahiram noon. Salamat, may pagkakataon, hindi ko namin kayo inaalis. Pero ang typical namin doon, sumasakay lang kami noon, wala pa kami sariling sasakyan. Bago makarating doon sa palengke ng Alabang o bago makarating sa Festival Mall, meron minsan mga mapabait din na sinasabay kami kasi nakikita kami doon sa labasan, yung mga nandun, so salamat po sa mga ganon. Pero nung time na minsan, doon lang talaga kami sa town center. Ate, buhat-buhat kita mula town center hanggang Festival Mall. Si Dia, hindi ko nabuhat Dia, nang ganong kalayo. Sa Mount Isarog, ate, buhat-buhat ka din namin. Yan, nila Ninong Rico. Inaalala ko lang lahat. Ito yung parang kwento dun sa FB, di ba? Yung mag-asawa na inaalala nila lahat. Kaya nga remember Ate, I hope magawa mo rin kay Aya. I hope magawa mo rin kay Aya. Hindi kami laging nandito ni Mama, nila Tinang. Make known to the generation. Ano ba maalala sa atin ng mga apo natin sakali? Ang lola, tita ko, ganito siya noon. Sila Sandra, kaya paano maalala ng mga pamangkin niya? Ganito yon.
namamalo, ng ano ang mamimake known ninyo sa inyong mga salinlahi pa? Kasi panahon na eh. Kung meron man na tayo naging kaligtaan, hindi nagawa, let's now make known God's name. Hindi lang sa mga salinlahi natin, but sa mga kaibigan at sa mundong ito. Dahil ineko yan sa Exodus 20, pero ipinalpak ng Israel, kaya pinaalaala ulit sa Deuteronomy 6:8 bago sila tumawid o bago sila itawid muli ng Panginoon sa kaligtasan na tinatamasa nila. And here, the Bible, no, is talagang just to make, sabi nga, clear that God, through our Lord and Savior Jesus Christ, from the Old Testament, that lalakbay tayo papunta sa bagong tipan. Kaya nga ito yung lagi ko sinasabi. We are now in the doctrine of the church. Nandun tayo sa church age. Wala tayo doon sa Old Testament na pagkakong ano-ano pa ang dadaanan. Ngayon nga, si Pastor, medyo marami na rin akong words na nakakaligtaan. 63, but I'm trying my very best, Lord, to remember. Minsan, binibiro na nga ako ni Sister Michelle baka makalimutan mo kung asawa mo ko. Hindi pa naman, sabi ko, hindi pa naman. Diba? Make known. And make known that we will reign with God, our God, someday. Bakit po? Pansinin nyo lang itong ilang mga bagay na ito. Napakaganda eh. In John, again, mga ilang notes lang po. Halo-halo kasi notes ko eh. Kailangan ko po tignan. Maliliit ko lang po sinusulat eh. Although nandito po, pero tinitiyak ko yung mga verses eh. In John 10:25, the first mention meaning Himself of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ano sabi niya doon? Verse 25, His name. Pero huwag kayong mag-worry, worship team. Hindi ko kayo hindi ko gagayahin si Ninong Coco na patatayuin ko kayo, pakakantahin kayo. Kantahin nga natin yung His name. Tapos hindi ko alam kung ano yung buong title nun. Ano ba yung His name na yun? hindi ko nga gagawin yun. Diba? Maganda yun eh, yung His name. Diba? Pero, ginagaya ko lang si Ninong Coco. No worries. John 17:26, 11, and 26 again. Sabi ni Lord Jesus Christ, Father, I have made known your name. Ayun pala yun, your name. Yung ganun tono nun, mahirap kantahin ni Pastor ba? Your name is above, di ba? Parang ganun, your name, di ba? Parang ganun. Maganda yun eh, pero hindi ko napaprepare. Parang ganun, Brother Joey. Sige, pakinggan, Brother Joey. Hindi mahirap. In Acts 2:21 and 39, ano sabi doon? That name unto the new generation to come. Di ba? Make known. Acts 2:21-39. And madalas na itong gamitin eh. Ewan ko lang kung totoo. Sa kanyang buhay, si Pablo, Apostol Pablo, as I end up, mayroon siya mga ninais eh. Nagmensahe na ako tungkol dyan. Pero here, again, in verse 9, alam niya eh. Verse 9, and itatalong ko sa 10. Sabi niya dito, Wherefore,
Wherefore, God also had highly exalted him, alam ni Pablo, ang Panginoong Jesucristo, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow. Lumuluhod ba? Hindi eh. Lumuluhod ba? Lumuluhod ba yung mga nandito sa pangalan ng Panginoon? Pwede pong lumuhod tayo. Minsan lang po, request lang ni Pastor. That at the name of Jesus, every knee shall bow, and every tongue confess, let's now confess, that Jesus Christ. Come on, repeat after me, that Jesus Christ is Lord. Ama namin sa langit, we will make known, Lord, your name. Your name. Habang nag-aatabay pa po kami sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain po ang aming ministeryo, knowing we have 2 weeks to go. Magtatapos po ang taon 2024. Kayo po ang nakakaalam, magpapatupad ng mga dapat. On our side lang, Lord, on our side. You just want us, Lord, today, to make known, Lord, hindi po exempted ang mga nasa bahay. May I, Lord, just encourage them to bow down before you, Lord. As we commit, Lord, this prayer, Lord, I'm trying, per my schedule, Lord, 29, but Lord, in the 22, we will just celebrate. We will just celebrate, Lord, our Thanksgiving worship. Salamat po sa isang ministeryo na, sabi nga po, ay pinagbuklod nyo kami sa iyong pangalan, the Holy and True Christian Fellowship. In Jesus' name, lahat nga po ay magsabi ng Amen, 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 Amen. And indeed,